May isang mainit na tanong ngayon sa XRP community. At ang tanong na ito ay kailan nga ba mauubos ang laman ng escrow wallet ni Ripple? Alam nating lahat na si Ripple ay matagal nang gumagamit ng tinatawag na escrow system para kontrolin ang dami ng XRP na pumapasok sa market. Pero sa kasalukuyang galaw ng mga token na nilalabas kada buwan, maraming analyst ang nagtatanong, hanggang kailan ito tatagal? Kaya sa video na ito ay bubusisiin natin ang mga detalye sa kasalukuyang release pattern ng XRP mula sa escrow, kung ano po ang mga posibleng senaryo sa mga susunod na taon at kung anong epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investors. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Ripple Escrow at bakit po ito mahalaga. Nito pong nakalipas na December 2017, si Ripple po ay nag-lock ng 55 billion XRP sa escrow bilang isang paraan upang maiwasan ang flooding sa market. Para hindi basta-basta bumaba ang presyo ng XRP, ang sistemang ito ay naglalabas lamang ng 1 billion XRP kada buwan. Pero ang twist dito ay hindi lahat ng 1 billion ay ginagamit. Madalas, malaking bahagi nito ang ibinabalik muli sa escrow. Ang layunin ng ganitong sistema ay para may control si Ripple kung kailan at gaano karaming XRP ang papasok sa market. Isa po itong paraan para hindi biglang bumaba ang value ng XRP at para rin may sapat na supply na magagamit para sa iba't ibang partnerships at serbisyo gaya po ng Ripple Payments. Gaano na karami ang natitirang XRP sa escrow? As of July 2025, ayon po sa datos ng XRP Scan, may natitira pang humigit kumulang 35.9 billion XRP sa escrow. Ibinahagi ito ni Ripple sa loob ng kanyang 14 na wallets. Ibig sabihin, kahit pa parang marami-rami pa ang laman ng escrow, unti-unti na rin itong nauubos buwan-buwan. Ano po ang kasalukuyang release pattern ni XRP? Sa unang 7 buwan ng 2025, si Ripple po ay nag-unlock ng 1 billion XRP kada buwan. Pero 700 million dito ang agad nilang ibinalik sa escrow. Ibig pong sabihin, 300 million lamang ang aktual na ginagamit buwan-buwan para sa kanilang mga serbisyo at programa. Noong 2024 naman, consistent po ang pag-relock ni Ripple ng 800 million kada buwan mula April hanggang October. Pero sa November ng taong yon, bumaba ito at 530 million lamang ang naibalik. Malinaw na may pagbabago po sa galaw ni Ripple. Hindi po siya laging consistent sa mga monthly or buwanang halaga na nire-retain o nire-relock. Ngayon ay kailan po posibleng maubos ang XRP escrow kung magpapatuloy po ang trend? Ayon po sa projection ng analyst na si XRP Liquidity, yan, meron po siyang pinost dito sa kanyang X account, ay meron pong ilang posibleng senaryo. Yan, una, kung 300 million na XRP lamang ang gagamitin kada buwan, ay aabot pa ng 10 years ang escrow bago po ito tuluyang maubos. Pangalawa, kung simula po January 2026 ay tumaas sa 400 million ang ginagamit na XRP buwan-buwan, ang natitirang escrow ay mauubos sa loob ng 7.5 years. Pangatlo, kapag naman ang gradual increase ng 100 million kada taon simula 2026, halimbawa 400 million sa 2026,
tapos 500 million sa 2027 at tuloy-tuloy, pwede pong maubos ang escrow sa loob lamang ng 6 years. At ang pinakamatindi pong senaryo ay kapag hindi na nire-relax ang kahit alin sa 1 billion XRP kada buwan, ay pwede pong mas mabilis pa itong maubos kaysa sa 6 na taon. Ngayon ay may anomalya ba sa release ng XRP kamakailan? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Sa buwan po ng July 2025, nakati po ang release ng XRP. Hindi tulad ng dati na buo itong inilalabas tuwing unang araw ng buwan. Sa halip, 500 million ang ni-release noong July 1 at panibagong 500 million noong July 4. Sa kabuuan, 700 million pa rin ang binalik sa escrow at 300 million ang ginamit para sa Ripple payments, exchange-traded products at saka partnerships. Hindi ito unang beses na ginawa ni Ripple ang staggered release. Simula pa noong March 2025, nagsimula na po siyang magpalit ng schedule at hindi na palaging first of the month ang release ng XRP. Ibig sabihin, unti-unti nang binabago ni Ripple ang kanyang sistema at posibleng magbunga ito ng mas mabilis na pagkaubos ng escrow kung hindi na babalik ang malaking bahagi ng tokens kada buwan. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin bilang mga Pinoy na nakaabang kay XRP, mahalaga pong malaman natin na habang may natitirang supply pa sa escrow, meron pa ring controlled inflation sa token supply. Pero kung tuluyan ng maubos ang escrow, mawawala ang buffer o control ni Ripple sa circulation ng token. Pwede itong magdulot ng dalawang bagay. Una, kung magiging scarce ang supply, pwede pong tumaas ang demand at posibleng sumipa ang presyo ni XRP. Pangalawa, kung hindi po maayos ang pag-manage ng release habang papunta po sa pagkaubos ng escrow, maaring magkaroon po ng price volatility na makakaapekto sa ating portfolio. Mahalaga ring isaalang-alang natin sa ngayon na hindi pa rin natin alam ang tunay na long-term na plano ni Ripple. Kung may bigla ang pagbabago sa kanilang strategy, halimbawa, bigla po silang hindi magre-relax ng XRP, malaking epekto ito sa galaw ng presyo sa market. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang sitwasyong ito ay parang ticking clock. Unti-unting nauubos ang XRP sa escrow at kahit merong 10 years projection sa pinakakalmadong senaryo, hindi pa rin ito dapat baliwalain ng community. Ang bawat buwan ay may epekto po sa future supply. At kapag dumating po ang panahon na wala ng re-relax, game changer ito para sa presyo ni XRP. Kaya kung isa kang long-term XRP holder o trader, dapat ay maging updated ka palagi sa mga galaw ni Ripple. Ang kanilang transparency sa escrow releases ay mahalaga, pero hindi po ito garantiyang magiging stable ang presyo ng token sa mga darating na taon. Kaya maging mapanuri po tayo at obserbahan ang monthly XRP movements. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.